Ano ang kasalanang hindi mapapatawad? Marami sa mga tao takot sa tanong na to kasi iniisip nila baka nagawa na ang kasalanang walang kapatawaran. Ito ba ay pagpatay, pagsisinungaling, pandaraya o paggawa ng masama? Tingnan natin sa Matthew 12:31. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Ang background po niyan si Jesus, nagpagaling ng inaalihan ng demonyo na bulag at pipi. Dahil sa ima lang yon, nagtaka ang mga tao kung si Jesus na nga ba ang Mesiya o tagapagligtas. Ngunit itong mga Pariseo, sa halip na kilalanin ang gawa ng Diyos, ang sabi nila, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya ipinaliwanag niya na hindi maaaring palayain ni Satanas ang sarili niyang mga demonyo. Dahil kung magkakawatak-watak ang kaharian ni Satanas, babagsak to. Kaya dito nagbigay ng babala ang Panginoong Yesus na ang sino mang sadyang ituring na gawa ni Satanas ang malinaw na gawa ng Espiritu Santo ay nagkakasala ng paglapastangan laban sa Espiritu Santo. Ngayon, paano nalalapastangan ang Espiritu Santo? Kapag sinasadya at patuloy nating tanggihan ang kanyang malinaw na gawain at itinuturing itong gawa ni Satanas tulad ng ginawa ng mga Pariseo. Ito ay hindi simpleng pagkakamali o pagdududa, kundi pagtanggi sa katotohanan kahit malinaw na itong ipinapakita ng Diyos. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo ay sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Kaya ang kasalanang hindi mapapatawad ay hindi isang salitang nasabi lang sa galit o isang pagkakamaling nagawa minsan. Ito ay ang sadya at patuloy na pagtanggi sa katotohanan ng Diyos hanggang sa tuluyang tumigas ang puso at hindi na magsisi. Kaya kung naririnig mo ang tinig ng Diyos at nais mong lumapit sa Kanya, huwag mong patigasin ang iyong puso. Tanggapin si Kristo, sumunod sa Kanya at hayaan ang banal na Espiritu ang gumabay at magbago ng iyong buhay.